Pasensya po, Clergy for Good Governance, tatlo pong dumating. Parang gumbursa. Si Father Jacinto Gomez, Father Gomez, at Father Zamora. Matatanda na. Parang kami ni Father Noel. Father Noel, 73. Father Robert, 70. Father Angel, 40. Tama-tama. Dalawang pare, isang hindi masyado matanda pero nahibang, si Zamora. Yung isa medyo matanda, si Gomez. At yung pinakabata, si Burgos. Iyakin. Iyakin ka ba, Father Angel? Konti raw. For those who do not know, Father Angel was exiled to the Holy Land during the Duterte administration because of death threats. Maganda pag nade-death threat ang pare na Holy Land. At si paring Bert na death threat rin, he was exiled to Rome. Sabi ko sa inyo, kaya gusto kong mag-death threat ulit eh. Para And as we celebrate this Mass now, there are three groups that are also holding some kind of an activity. One group, the lawyers of the Makabayan Bloc are having a press conference. And then I heard that Panelo, in the name of Duterte, will file a petition at the Supreme Court to compel the ICC to release Duterte to the Philippines. Good luck. Good luck. I forget the third, but many groups are now acting. I hope we are not only acting and overacting, and we from now on, ating pong i-sustain ang pananagutan. That is my reflection. Ang pananagutan. Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan na nangyari kay Jonas. 2 linggo nang dumaan ang malaking pagtitipon dito sa EDSA Shrine nung sabay-sabay isigaw ng marami. Marcos singilin, Sara litisin, Duterte panagutin. 1-0 na. Nangyari na din ang matagal nang pinaglalaban, pinagtatayaan at pinaghihirapan at pinagdarasal ng marami. Dumating na sa wakas ang warrant of arrest ng ICC para kay Pangulong Duterte. At buti na lang walang patumping-tumpik inihatid sa Hague, Netherlands, ang Pangulong akusado ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Kung nagpatumpik-tumpik at naririto pa si Digong, maniwala kayo. Yung kinatatakot ni Father Jerome ay baka nangyari. Mapupuno to ng DDS na naman. At kaya yung mga pulis ay nandiyan na, naghahanda. Baka nga mangyari na naman yun. Huwag ka mag-alala, Father Jerome. Bago mangyari yun, ang mga tunay na nagmamahal sa bansa ay uunahan na sila. Nandito na ang ilan sa atin. Kaunti tayo pero we represent, I think, a growing number of Filipinos who love the country. 29 na taong anibersaryo noon ng EDSA People Power Revolution noong ika-25 ng Pebrero. Halos 9 na taon na ang nahalal na Pangulo si Rodrigo Roa Duterte at eksaktong 8 taon na nang ipinakulong niya si Senadora Laila de Lima noong ika-24 ng Pebrero taong 2017. Mabagal, mapanubok, mapanganib ang paghahangad at paglaban para sa pagbabago. Ang bagal, ang tagal. 29 years, magkatapos ng 29 years, ano pa
ang pinagagawa sa atin. Pero hindi dapat tumigil, hindi dapat manawa, hindi dapat mapagod at tuluyan ng mawalan ng gana at init ng pananagutan. Napakasama ng lahing ito. Mabibigat na salitang binitiwan ni Kristo tungkol sa mga Israelita. Bakit niya tinawag silang napakasama? At ano ibig niyang sabihin sa naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Napakasama. Dahil halos mawala na ng boses, magkasakit, pagod na pagod, walang pahinga, si Kristo sa kapangangaral, sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalaya ng mga inaalihan ng demonyo. Ngunit, hindi pa rin sila naniniwala. Anong ginagawa ng mga tao sa paligid niya? Hingi sila ng hingi ng palatandaan mula sa langit. Hingi ng hingi pa din sa kanya ng kung ano-ano para mapaniwala sila. Hingi ng hingi pa din ng kung ano-anong ayuda at pabor para mapaniwala lang sila. Uso na doon. Uso na po ng panahon ni Kristo ang kultura ng ayuda. Everything was conditional. We shall believe you, Lord, provided that. Pati mga disipulo niya, nung hindi pa nila naintindihan kung ano hinihingi sa kanila ni Kristo, ang kanilang pananagutan ay hindi pananagutan. May kondisyon eh. Ang tunay na pananagutan, walang kondisyon. Ano ang nangyari sa loob ng 29 na taon? Pagkaraan ng 7 presidente, Cory, FBR, ERAP, GMA, Pinoy, Duterte, BBM. Ano ang nangyari sa nakaraang 8 taon mula kay Duterte hanggang kay BBM? Hindi ba't hingi pa din tayo ng hingi ng mga palatandaan mula sa langit? Hindi ba't hingi pa din tayo ng hingi ng kung ano-ano? Nasanay na tayo ng kahihingi at tinamad na ang marami na gumawa. Magsikap, magsakripisyo, magtaya, lumaban at manalangin para sa pagbabago. Mula EDSA 1 hanggang ngayon, mula kay Duterte hanggang kay BBM, nang hina at halos mawala na ang pananagutan o ang commitment ng marami. Maraming natuwa sa politika ng ayuda. Politika ng pabuya at pribilehiyo ng iilan. At napakaraming nagkasya na lang sa mga ilusyon ng walang hanggang pangako ng mga politiko at sa panandaliang kaligayahan ng ayuda ng kanilang inaabot. Dumami ang mga trapo. Nanganak at dumaganap ang mga dinastiya. Lumakas at tumatag ang paternalismo ng kultura ng ayuda na pinaiiral ng mga makapangyarihan at mayayamang pamilyang dinastiya. Hindi ba't kung ano-ano ang ipinangako ni Duterte? Tulad na mawawala ang trapiko sa EDSA sa loob ng 6 na buwan at mawawala sa Pilipinas ang droga na pangunahing salot ng ating lipunan at mula simula hanggang katapusan ng kanyang 6 na taon, sumigaw at naghamon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kill, kill, kill. At nakakapangilabot, nakakatindig balahibo, sumabay ang marami sa kanya sa pagsigaw din ng kill, kill, kill. Sa loob ng 6 na taon at halos tatlo dito ay taon ng pandemya. Lumakas at yumaman ang kanyang pamilya at ang pamilya ng mga malapit na kasosyo at kaibigan niya. At samantalang dumami at ang naniwala kay Duterte,
tumahimik at natakot ang marami sa lumalaganap na paghahari ng takot at karahasan, the reign of terror and violence. Nakatulong ang pandemya na kinatakutan ng lahat at kasabay nito. Nagpatuloy pa din ang pagpatay, ang extrajudicial killings, EJK. Subalit sa gitna ng pagsigaw ng kill, kill, kill na mga kakampi niya at pananahimik ng marami, merong mga grupo at individual na hindi tumigil sa pamamahayag at pagkilos laban sa kultura ng pagpatay. Habang sinisigaw nilang kill, 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 tuloy ang pagkilos para ipagtanggol ang buhay. Sigaw ng ilan, live, live, live. Inilagan ng ilan ang mga byuda at ulila, inalagaan ng ilan ang mga byuda at ulila ng EJK. Nagsalita at walang sawa o takot ang ilan laban sa kultura ng pagpatay, laban sa presidenteng pumapatay at nagpapapatay. Hindi nawala, hindi nagsawa, hindi nang hina ang kanilang pananagutan. Dumami ang mga trolls, naging hanap buhay ang pagpapalaganap ng kasinungalingan, ng fake news. Naging hanap buhay din ang pagpatay, hindi lang ng tao, kundi ng katotohanan. Ito pa din ang kultura ng ayuda, ng itim na ayuda. Bayad sa pagpatay ng tao at sa pagpatay ng katotohanan, ang kapulisan noon na naging bahagi ng killing machine ni Duterte. Poetic justice po. Sila rin ang mga humuli kay Duterte. Maraming natuwa at patuloy na natuwa sa mga upload ng trolls sa TikTok, Instagram, YouTube, Messenger at Facebook at X. Bumabaw at nawala ang kritikal na pag-iisip. Napalitan ito ng nakaka-entertain, nakakatawa, ngunit hindi totoo na dagdagan ng kultura ng kill, 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 ng lie, lie, lie. Humingi sila ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa kanila kundi ang palatandaan ng naranasan ni Jonas. Nilulon at nanatili sa tiyan ng balyena si Jonas. Bakit? Dahil naduwag si Jonas. At hindi niya sinunod ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Nang hina, nawalan siya ng pananagutan dahil sa kanyang takot. Ngunit sa loob ng balyena, sa loob ng 3 araw ng kadiliman, gutom at uhaw, natauhan si Jonas. Iniluwa siya ng balyena noong handa na siya. Hindi na siya takot. Hindi na siya bulag, pipi, at bingi. Marahil dahil sabi nga ng isa sa atin, sabi yata ni Ging sa akin, ang mga Pilipino slow burn. Kulang ang 3 araw sa atin. Kaya 29 na taon. At ngayon pa lang tayo lumalabas sa tiyan ng balyena. Nagtungo si Jonas sa Ninive at nangaral. Narinig ng hari at inutusan ng hari ang lahat na mag-ayuno, magsuot ng sako at budburan ng ulo ng abo, tao at hayop. Nagbalik loob sila sa Diyos at tinalikuran ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Baka maganda na itong paggawa ng CBCP, ng ating mga obispo.
sa lahat ng mananampalatayang Katoliko, pati ng mga ibang simbahang Kristiyano at hindi Kristiyano, lahat ng mananampalataya, magsuot tayo ng sako, magbudbud tayo ng abo, at sabihin natin, hindi na po namin kayo pagtataksilan, Panginoon. Hindi po namin muling pagtataksilan ang aming bansa. Hindi namin pababayaang mamatay ang aming pananagutan. Hindi nyo na nakikita ang suot ni Father Angel. Ang suot niya sa ilalim ay kulay brown na abito. Pero yung original na suot ni San Francisco ng Assisi ay sako, saklot, sako talaga, yung sako na pinaglalagyan ng arena. At hindi nilaban sako. Maruming sako. Amoy arena, may mga kuto-kuto pa. At parang gusto pa yata ni San Francisco yung may kuto para hindi komportable matulog. Bakit? Kasi pag naging masyadong komportable, tatahimik, pagiging pipi, bulag, at bingi. Kinailangan nating magising at ang naghahari na sa ating bansa ay isang Rodrigo Roa Duterte. Ang balyenang lumunon sa ating lahat. At ngayong iniluluwa na tayo ng balyena at yung balyena ay nakasakay na sa eroplano at palanding na marahil maya-maya sa Den Haag, Netherlands. Tayo ba'y babalik muli sa tiyan ng balyena? 200 na taon mula EDSA hanggang ngayon, maraming naging bulag, pipi at bingi, nawala ng pananagutan. 8 taon mula kay Duterte hanggang BBM, ganon din. Ngunit namunga na ang pagsisikap ng ilan na huwag matakot, magsawa, manghina sa pamamahayag at paglaban para sa tama at totoo. Kayong naririto, bahagi kayo niyan. Tayong naririto at marami pang iba. Hindi naman natin pinangangalandakan ang ating ginagawa, ngunit hindi tayo nang hinawa. Hindi natin tinalikuran ang pananagutan. Salamat sa mga sumisigaw laban para sa buhay, buhay, buhay. Katarungan, katarungan, katarungan. Katotohanan, katotohanan, katotohanan. Namunga ang kanilang pagsasakripisyo, pagtataya at pag-aalay ng sarili. Merong higit pang kaysa Jonas dito. Dumarami na mga nagsasalita, naninindigan na nagtataya. Tulad ng sinabi ko kanina. Ang mga pulis na dating inutusan ni Duterte na kill, kill, kill. Sila naman ngayon ang humuli sa Pangulong, sumira sa kanilang dangal, dumurog sa kanilang prinsipyo, binalahura ang kanilang dakilang pananagutan na ipagtanggol ang mga mahihina at nanganganib. Sa hulihan, magwawagi ang katotohanan. Sa hulihan, magwawagi ang pananagutan. At dahil dito, magwawagi at nagwagi na nga ang katarungan. Amen.